By the way, sa mga magtatanong po kung ano po yung tinapos ko nung college, nakapagtapos po ako ng time check muna tayo, 5:40 na ng hapon. Ayun, kakatapos ko lang sa work. At medyo maaga nga kami nakauwi dahil nga wala kaming overtime ngayon. So bali next week na naman daw yung overtime namin. Para na rin makapagpahinga tayo dahil nga sa Monday ay wala rin tayong pasok doon dahil nga red calendar ulit yun. So meron po tayong 3 araw na yasmi. Saturday, Sunday, tsaka Monday. Yun po yung pahinga natin. But anyways, pupunta muna tayo ng Amagasaki dahil doon na lang tayo kakain ng dinner. Para pag uwi natin ng bahay, makapagpahinga na rin tayo. Ayun, nandito na ako sa Amagasaki ngayon. At sa ngayon, maghahanap muna tayo ng makakainan ngayong hapunan. Nakakaramdam na rin kasi ako ng gutom ngayon. Ang maganda kasi dito sa Amagasaki guys, marami kayong pagpipilian ng mga kainan dito. Meron kasi silang dito, mga fast food chain tulad ng McDo, Burger King. Tapos meron naman silang restaurant kung trip nyong kumain ng kanin or ramen. So dito nga po pala, meron pala silang event dito bukas. Dito yan sa may Amagasaki Central Park. At bukas pa daw ito guys. At andito yung schedule, tignan natin. At ito nga pala yung schedule nila bukas. Ito yung tinatawag na Amazonic na Music Festival na magaganap ito bukas ng Sabado. At ito yung schedule nila. Mag-i-start plus sila ng 10 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Actually hindi lang siya 11, 12, 2 days lang may andito yung event. Okay guys, pupunta na tayo ng shooting day ngayon para makakain na tayo ng dinner dahil nga nagugutom na rin ako ngayon. Dala na rin kasi sa trabaho natin to kanina. So dito na lang muna tayo kakain. Dito tayo sa may ramenan dito sa sa may shooting day. First time ko lang siyang matitikman dito guys. Tara, pasok tayo. Ayun po, kakatapos ko lang kumain ng ramen kanina. At ang masasabi ko, napakasarap ng ramen nila kanina. At wala akong masabi kundi nabusog talaga ako sobra. Hindi lang po yung ramen na nagustuhan ko kundi yung gyoza nila. Talagang pagbagong luto, medyo crispy pa. At sa ngayon, uwi na ako ng bahay para makapagpahinga na tayo. Bali, andito nga yung bike ko. Ito nga pala yung itsura ng Amagasaki Castle ngayon. At lalo pag gabi mas maganda siyang tignan dahil iba yung pailaw nila dito. At ito nga pala yung park nila dito na malapit sa castle. Okay po, nakauwi na rin tayo at kakatapos ko lang din maligo. Time check muna tayo, alas 8 na ng gabi. At meron pa lang magpapa-shoutout ngayon, so isa-isahin muna natin sila. Unahin po natin ito kay Sir Valotsky 6342. Shoutout na po sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs. At ingat po kayo lagi dyan. So ayun po, thank you po. And God bless you po. At next naman po kay Sir Joselito Estocado. Ayun po, shoutout na rin po sa inyo sir. Salamat po sa pagsubaybay ng aking vlogs. At sana pag nag-live ako sa next time, nandun din po kayo sir. And God bless you po. Always sir, take care po. Bale, bukas po itutuloy ko na lang itong vlog ko para makapagpahinga na tayo ngayon.
And oyasumi guys, mata ashita. See you tomorrow po. Time check muna tayo. 12:22 na ng tanghali. Ayun, kakagising ko lang. Kain na rin tayo ng lunch. Ito nga pa yung lunch natin guys. Wow! Ito, pritong itlog na may kasamang ebi fried tsaka manok. Kaya lang tayo kakain kasi nga kakagising lang po natin at para makabawi naman tayo sa tulog dahil Sabado naman ngayon ay wala tayong pasok. Okay guys, kakain na po tayo. Anyways, yung chicken nga pala na nabili ko dati. Ito nga pala, Nene Chicken. Wow! As in, masarap yung Korean chicken nila dito sa Japan. At dito kayo makakatikim ng lasang Jollibee na chicken nila. Yun po yung original flavor nila guys. Yung lasang Jollibee yung manok nila. Kaso naubos na natin nung isang araw. Dahil nasa sobrang sarap. Tapos gravy na lang yung kulang nun. Kaya ayun, para Jollibee ng itsura. Time check muna po tayo. 1:40 na ng tanghali. At ayun, ang gagawin natin ngayong araw ay magbabike-bike muna tayo habang meron pa tayong oras. Dahil balak ko rin pumunta ng bicycle shop ngayon para magpahangin ng bisikleta. At dahil medyo malambot na kasi yung gulong natin ngayon, kailangan na nating pahanginin para tumigas. So ayun nga, nandito na pala tayo sa bicycle shop at magpapahangin lang tayo dito. Ang kagandahan dito, self-service kayo magpapahangin ng gulong ng bike dito. Ito yung nila hangin. So paano gamitin to? So bali, tatanggalin lang muna natin to guys para makapaghangin tayo ng gulong. At ito lang po, ipupush lang natin. Ayan. Ay, medyo tumitigas siya guys. So ayun po guys, tapos na tayo magpahangin ng gulong ng bike natin. At nakikita nyo na po na matigas na ulit yung gulong ng bisikleta natin. Ang kagandahan kasi dito, pag magpapadagdag kayo ng hangin dito, libre na po yung dito. Libre na yung pahangin ng bike dito at saka self-service na rin sila dito. Ito rin po yung kagandahan dito sa Japan guys. Gusto nyo po magpahangin, free na po. So outfit check muna po tayo guys. Naka t-shirt lang po ako ngayon. Total hindi pa naman malamig ngayon dito kahit October na. Pero sa ibang part naman ng Japan nagsisimula ng taglamig, pero dito sa amin ay hindi pa. Medyo may konting init pa din at hindi pa ramdam yung lamig pag ganitong oras. So naka t-shirt ako, tapos naka shorts lang po ako guys. Tsaka naka slippers lang po ako na binili ko sa Daiso na tig 100 yen. At ganito lang po ako manamit pag namamasyal lang ako. Talagang simple lang po at po sa akin to guys. Comfortable po ako dito sa suot ko ngayon. Tsaka medyo presko na rin po. So bago tayo umuwi ng bahay, daan muna tayo dito sa Lamo Supermarket para makapag-grocery tayo ng mga ulam na kakainin natin sa susunod na araw. Habang may oras pa tayo ngayon. So kuha tayo ng Chinese pechay para pang nilada natin sa next time.
Tapos leeks. Ayan, masarap to sa nilaga guys. Pag ginahaluan natin ng leeks. Kuha na rin tayong isa. Kuha rin tayo ng carrots. Panghalo sa kaldereta. Kalderetang baboy. Tsaka green pepper. Kailangan din natin to guys. Green pepper. Kuha na rin tayo ng Baguio beans. Tsaka hindi mawawala ang patatas. Bili na rin tayo ng itlog. So ito po yung presyo ng itlog sa ngayon. 10 piraso na sa 279 yen. Time check muna tayo. 7:50 na ng gabi. At magsasagot muna tayo ng mga ilang katanungan dito. So, bago tayo magsagot ng mga katanungan dito guys, masasabi ko kanina sa paggala ko, nag-enjoy naman po ako at may ganong event pala ang mga hapon dito. At masaya naman yung event nila dito at nangyayari yun sa lugar namin ng isang beses sa isang taon. Halos every year yun guys. Di lang po mga concert o yung mga kantahan ang yung naganap kanina. Meron din silang mga binibentang mga pagkain, mga ilang kagamitan din. Tsaka nagbebenta rin sila ng mga alak, yung mga sake. So okay naman po at masaya naman po yung ganong event nila kanina. So anyways, magsasagot na tayo ng mga katanungan dito. So unahin na natin to mula kay Sir Mark Isael Basilio 8794. Sabi niya, bro, curious lang ako, di mo na nagamit yung natapos mong course sa Pinas dyan sa Japan. Usually ba ganun? Ang masasabi ko po, yes po, hindi ko na nagamit yung inaral ko noong college dito. Kaya yung trabaho ko po dito ay iba po, malaking pagkakaiba. Tsaka simula nung nag-abroad ako dito sa Japan, in-expect ko na yun na iba yung magiging trabaho ko sa inaral ko po nung college. By the way, sa mga magtatanong po kung ano po yung tinapos ko nung college, nakapagtapos po ako ng civil engineering. Yes po, registered civil engineer po ako sa Pilipinas at pumasa po ako ng board exam noong 2018, November 2018. At awa naman po ni Lord ay nakagraduate po ako ng college noon. After nung graduation, doon na ako nag-take ng board exam noon. Actually, nag-review pa ako ng 6 months nun bago ako mag-take ng board exam nun. At yun, sa awa naman ni Lord ay pumasa naman po ako sa board exam. At dala ko po itong yung lisensya ko mula sa PRC. Ito nga po yung tinapos ko nung college. Yun po, civil engineer po ako sa Pilipinas at factory worker po ako dito sa Japan. Siyempre, nung una po, talagang sobrang hinayang ko po nun. Talagang ilang taong ko itong pinaghirapan. Makuha ko lang itong lisensya ko. Tapos nung nakapag-Japan ako, iba yung naging trabaho ko. Nung dati po yun. Pero na-realize ko na habang tumatagal, ang importante nagkaroon tayo ng marangal na trabaho at maayos na trabaho. Yun naman talaga importante sa atin guys, na magkaroon tayo na maayos na trabaho dito sa Japan. Pero wag po kayo mag-alala dahil hindi po ako kontraktor. At maganda na rin po yung trabaho ko dito guys, kahit na hindi po ako engineer dito. So ayun lang naman po, at ulitin ko po sa inyo na hindi po ako contractor. Baka po ma-misinterpret nyo po. Isa po ako dito, isa po akong factory worker dito. So sana talaga balang araw makahanap ako ng ibang trabaho na related sa course ko dati. Dahil simula po nung nakuha ko itong yung license ko sa PRC, never ko pa siyang nagamit kahit na isang beses. Sana po talaga pag pinalad tayo at makahanap ng mas magandang opportunity dito, sana magamit natin ito ng tama. At para na rin ito sa kapakanan ng ibang tao, para na rin sa kaligtasan nila na walang mangyaring masama or kung ano man po. At sana naman po talaga yung mga inaral natin, gawin natin ito sa tama. Wow! Dahil sinumpaan natin ito nung nag-oath taking tayo. So, ayun lang po sir. At iba po yung trabaho ko sa natapos ko nung college. At least po,
okay naman po yung trabaho ko at marangal naman po yung trabaho ko ngayon at nakakasahod naman po ako ng tama. So next po tayo mula kay Bone Tugs 331. Ang sabi niya, may isang araw po ba day off sa 1 week? Sa amin po yung day off namin every week ay 2 araw po. Yun po yung Saturday and Sunday. Kadalasan po yun sir. At pag may red calendar naman kami, yun po yung yun din po yung kasama sa day off namin. Minsan 1 araw, minsan 2 araw. Tapos meron ding time na na may long weekend kami. Ito yung tinatawag natin na Golden Week, Obong Yasumi, tsaka yung year-end holiday. So meron kaming day off nun ng 1 linggo. 1 linggo po yun. Bali, isa-isay na lang po natin ulit to. Yung Golden Week po ay nangyayari yan tuwing last month ng April hanggang first week ng May. Bali, 1 linggo po yan. Tapos kasunod doon ay Obong Yasumi. Nangyayari yon tuwing second week ng August. 1 linggo ulit na day off yon. At last yung year-end holiday na nagaganap yan every katapusan ng month ng December. Bali, 1 week din ulit yan, sir. Dati po sa company na pinapasukan ko ngayon, may time din na na 1 araw lang yung day off namin. Yun po yung Sunday dahil dati may pasok kami nung Saturday na yon. Pero this year po ay tinanggal na po nila yung Saturday. At ang ginawa po, dinagdag na lang po nila yung oras ng Sabado sa normal na araw, yun po yung weekdays. Kaya ngayong taon na po ito ay meron kaming tagda 2 araw na day off sa 1 linggo. Next naman tayo mula kay Sir Kiber Paulo. Ang sabi niya, Lods, totoo bang mahal ang pagupit dyan sa Japan? Yes po, mahal po ang pagupit dito sa Japan. Ang pinakamurang gupit na nila dito ay nasa 1,000 yen or katumbas na yan ng 390 pesos. Tsaka mas mahal po pag sa salon kayo nagpapagupit dahil doon po sila yun po yung marunong sila mag-style ng mga hairstyle nyo. Pero sa ibang barbershop kasi, yung magbabayad kayo ng 1,000 yen, talagang gugupitan talaga yung buhok nyo ng walang style. Yung sa sa ibang barbershop po dito. Kaya talaga pag nagpapagupit ako, pupunta talaga ako ng salon nun. Kahit na mabigat sa bulsa, medyo medyo hindi ako mapakali sa buhok ko pag kumakapal na. Tulad po ngayon, kumakapal na rin po itong buhok ko. At by this month po, meron po akong schedule sa papagupitan ko. Kaya at least po goods na yun dahil ilang beses naman po ako nagpapagupit Every 3 months po yun nagpapagupit ako. Habang tumatagal po itong buhok ko, lalo po akong pumapangit. Kaya mas maganda na na bagong gupit tayo para magmukha akong tao, guys.